Yung may nipis kasi pang reggae yun eh. Mas malutong ang tunog nun, yung malipis. Ito ko yung lutong nun. Oo, mas malutong yung tak. Parang itong iba, maininit. Yan ang paraan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas, taasan sa aking puso ay niya. Ang tawag niya, ayan ang tawag piccolo. Hindi na ano, snare, piccolo. Piccolo ang tawag niya. Magtataas na natin. Pero ito pa nagparada tayo. Pag nagparig tayo sa Kiko, papunta ng Sampaloc. Welcome kayo, welcome kayo, welcome kayo sa amin. Fight.
natin siya mamaya. Dapat meron tayo. Okay. Mamaya ay meron tayong celebration na naman ng isang arawan. Soro. Ilang taon? Ilang taon? 12 years! So, ibig sabihin, dumaan sa maraming pagsubok. Sa isang taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, and then 5 years old ay nag-aral na to. Ilang taon ka nag-aral? 4 years old nag-aral na. 3 and a half nag-aral na. So, tapos na experience. And then, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang dami na. Kaya siya ang tinatawag nating celebrant. Lupit. And buong pangalan? Hania Mamarita. Mamarinta. Hania Mamarinta ay 12 years old. Sino pinakamataas pa sa 12 years old? Sa inyo, sa mga girls. Wala na, siya na. Siya na ang inyong ate. Pinaka-ate sa lahat. Si Sophia, ilan taon? Ikaw, anak? Huwag na 9? 7? Magsi-7 si Sophia. So ito naman mga, ito naman yung pinakabata. Magtuto, pinakababa ang batang baby babae. Si Hania at si Kapita. Asan yung isa? Asan yung isa pa? Ayan, sige. Si Hania. At ito rin pala, bata rin ito. Kapatid ni Sophia eh. Ilan taon yan? 2? 3. So, si Hania talaga ang pinaka-ate sa lahat ng mga girls. So, batiin natin siya. Sabihin natin sa kanya happy birthday. Birthday na kayo. Anong Friday pala? Anong birthday na? Pero siyempre extension yan. Happy birthday, Naiya. Happy birthday, Hania. Hania pala. Hania. Happy birthday, Hania. Pray. Pray. Let's play. Mamaya kami pray to my birthday, no? Lahat ng mga bagay na narito sa buhay ko ay sa iyo, Jesus. Kaya naman sa umaga nito, Panginoon, kami, Panginoon, ay samba, magpupuri, kaawit, Panginoon, sasayaw sa iyo, Panginoon. So we're going to focus our mind and our hearts to the Lord Jesus Christ. And para kami, Panginoon, may puspos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa umaga nito. Panginoon, patawarin mo kami sa kung meron mga kami, Panginoon, mga gawang kasalanan, o hindi sinasadyang kasalanan, ay patawarin mo sa amin. Lord, kami, Panginoon, pakalinisin mo na yung mga puso, Panginoon. And make us righteous, Panginoon. As we go into serve you, Lord God, as we go into give our talents, skills, our voices,
lift it to you, Lord. Lord, make it righteous and holy, Panginoon, sa iyong harapan. And Lord, I pray, Panginoon, give us unity and harmony as we go to start this Sunday service hanggang sa matapos ito, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang mauna sa lahat sa aming Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin, sa kalakasan, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga sakit, karamdaman. Lord, buksan mo ang mga bibig ng bawat isa upang magpuri sa iyo, Lord God, sugat ang aming awitin, Lord God, at iaring nila ito ng buong puso sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Maganyan ka, Mark. Maganyan-ganyan ka. Magpaganda ng tunog. ano panabigit ako nito Ash, nabigit mo yung media. Media ka pa rin, Ash. Media ka pa rin. Ano nga, Mark? Para natin si Mami. May ka nagbabangaan. Sabi lang ina niya lang. Yung may binigay mo kaya, no? Yung may pinigay mo kaya. Praise. Praise. Hindi dapat nakatulog, no? Ano ito ka natin? Okay. Mga camera. Okay na, ready na. Okay, good morning sa ating lahat. Tayo magsitayo na po. Tayo. Yan, magsitayo na po tayo. Yan, Amber, tayo na. Sophia, tayo magpupuri at awit sa Panginoon. Ihanda na natin ang ating puso at isip. At umawi tayo na may kagalakan. Okay, let's start.
Malakpak tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ngayong umaga, hallelujah. Salamat sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. We praise you, Lord. We Yes, hallelujah. Good morning, Sis Rio. And then, tayo umawit lang. Halina't sama-sama. Amen? Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Hawikan natin siya. Malakas, italakpak ang iyong kamay. Itaas at ikalay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Hawikan natin siya. Italakpak ang iyong kamay. Itaas at ikalay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak ng kamay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen! Hallelujah! Bilisan tayo, umawit tayo na. Di mag-iisa, amen? Tayo hindi nag-iisa, hallelujah. Sapagkat ang Diyos ang tunay natin kasama. Amen. Diyos na makapangyarihan, Hari
niya ang mga Hallelujah. tapunin. Tunay nga na ang Panginoon natin ay siyang tunay na dapat natin sambahin at pagpurihan. Amen? Mabagal lang. Mabagal lang. Mabagal. Count na mabagal. 1, 2, 3, go. Yes, Lord. Hallelujah. Ituunan natin ang puso at isip sa Panginoon. Kausapin natin siya sa awitin ito. Hallelujah. Dali ka ba, Mi? Baliktad. Tunay na Diyos pala. Okay na yan. Tunay na Diyos. Kala ako kami na. Sige, may lyric mo. Ayan. Isa pa. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay pagsamba. Maluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Yes, Lord, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming tingin ang aming tingin. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lang ang walang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Ang kadakilaan mo. Ang kadakilaan mo.
Hallelujah. Pag-alas mo sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Hallelujah. Thank you, Lord. Sumasamba sa isang sumasamo sa iyong pagkilos. Yes, Lord, at sa hilig na haring tanging dalangin. Balik at tuwing, yes, Lord, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong alwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isa pa, ulitin natin mula sa umpisa. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin harita ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Yes, Lord, at sa hilig na haring tanging dalangin. Kabigat at tuwing, yes, Lord, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong alwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo! Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. At iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Basta dakila ang ngalan na ang iyong ngalan. Dakila, dakila ang iyong ngalan. Dakila, dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, gusto na makapagdila. Hallelujah, pilihan ng Panginoon. Thank you, Jesus.
presensya ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, ngayong umaga, we are grateful, Panginoon, na you are here sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aawitan. Thank you. Ngayong umaga, kami nanalangin, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga shortcomings na nagagawa. Hayag man o di hayag. Sa aming mga nasasabi, maging sa aming mga naiisip, Panginoon. Kami humihingi ng kapatawaran. Lord, sorry. Baka linisin mo kami, Panginoon, ng iyong madal na dugo upang kami maging karapat-dapat sa iyong presensya. Gawin mo ito kasing puti ng niebe. Hallelujah. Upang sa aming pakikinig na iyong mabuting salita, ito'y aming tumimo sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. Sa magbibigay na yung word of God, ang aming Pastor John Francis Carpio, itago mo sa iyong likuran. Alam mo lumabas at mamuti sa kanyang bibig. Hindi nang gagaling sa iyo. At buksan mo ang aming spiritual ears, ang aming puso, ang aming isip, na sa bawat aming maririnig, ito'y maging kabusugan ng aming spiritual, Panginoon. Lord, sa mga wala pa po rito, sila'y ingatan mo patungo sa iyong bahay-sambahan. Give us conviction na unahin na iyong gawain, Panginoon. Guide us. Bigyan mo kami ng karunungan, katalinuhan sa bawat araw na dumarating at sa bagay ng mga ginagawa namin sa araw-araw. Kami samahan mo, Panginoon Jesucristo. Ikaw lang ang siyang tunay namin kailangan sa panahon ito, sapagkat ramdam namin na ikay nalapit ng tumating, Panginoon. Amen. Ito ang aming pinaghahandaan na i-share ang iyong gospel. Maging bold kami sa lahat, Panginoon. Yes, Lord, kaya ngayong umaga, Panginoon. Tunay nga, na ikaw siyang mataas sa gawain ito. Ikaw siyang madakila, Panginoon. At kubera mo ang gawain ng ito ng banal na dugo mo, Panginoon. Any distraction ang gawa ng kaaway, gawa man yun ng tao, o Diablo Satanas, we rebuke by your name, Jesus Christ. Kami tagumpay na at wala na ito magagawa sa gawain ito. Hallelujah. Panginoon, ang pagpapala, ibuhos mo sa iyong mga anak. Ano man ang kanilang pangangailangan, ito ibibigay mo sa perfect time, Panginoon. Ang plano mo ang siyang masunod sa buhay ng bawat isa. At gawin mo kami instrumento sa mga taong naliligaw, kanilang kaluluwa, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Muli palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay nga, Panginoon. Ikaw lang siyang dapat namin sambahin na papurihan ngayong umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, tayo po ay magsabi lahat na Amen! Hallelujah! Ngayong umaga, kamustahin natin? Kamayan natin ang bawat isa. Sabihin mo, na-miss ko kayo, na-miss kita. Habang inaawit ang halina't sama-sama. Amen! Okay, kamustahin mo yung ano? Okay, go! Mag-bless sa mga nakakatanda. Okay, mag-bless kayo sa mga nakakatanda. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya.
ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen! Good sa lahat. Tayo ba'y hindi na magsuko? Ano eh, napuwersa eh. Naunat. Diin daw, di. Okay, pula. Morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Gusto ng sheep song? Ano mo, kapart? Kami nakapart. Bakit ganun na nga? Si ano? Announcement. Good morning, and happy Sunday to all of us. Ayan, tayo pumunta sa ating mga announcement. Ang ating Sunday service ay tuwing Sunday. Siyempre, and it start between 10 a.m. to 10:30. Kasi marami pang nasikaso. Ayan. And also our Wednesday Wednesday discipleship training. So, napakaganda po ng discipleship training kasi doon natin nalalaman kung paano ba talaga tayo sumunod sa Panginoon. No, as a servant of the Lord, gusto natin mapalalim pa ang ating pagsunod sa Panginoon. Natin po tayo discipleship training. So, yan. Magkakaroon tayo online dyan kasi nakita ko sa Sir Leo. Kasi syempre may pasok yan, di ba? Ano hirap? No? So, sasabihin naman po yan kapag meron tayong online. No, para sa ating discipleship training. Napakaganda po ang nangyari ng discipleship training. Kasama namin dyan yung mga youth din, tapos yung mga elders, tapos we doing some sharing and experience. We have activities. Ang ganda. Dahil yung mga youth natin nakakapag-open up. Kasi di ba sa panahon ngayon, yung mga youth di na masyadong vocal sa kanilang nararamdaman. Bakit? Nahihiya na. Pero discipleship training gave us opportunity to open our hearts to the adults, no? To open our mind na hindi masama kung mag-open na tayo. And also our Bible study every Tuesday and Thursday. At ang ating Friday prayer every 3 p.m. Pangunahan tayo ng ating Pastora Maricel dyan. At kung mayroon kayong mga panalangin na nais po pong ipanalangin natin tuwing Friday po, message po kayo sa ating pastor o sa ating GC. And also, ang ating music practice, yan ay nagsisimula ng 1 p.m. to 3. Yan po yung symposium. So, nanganais po matutong mag-drums, mag-gitara, mag-keyboard, kahit bass guitar, kahit wala tayong bass guitar, pwede po kayong matuto. Excited mo, meron na rin tayong susunod meron tayong triangle. Yan. So, welcome po kayo mag-attend 1 p.m. to 3 p.m. Yan yung proper training, music practice po natin, yung gagawin natin yung line-up Sunday service, 3 p.m. to 5 p.m. po tayo dyan, okay? And also, nandiyan ko na sila mga gusto mag-tamburiners. Okay, open po tayo sa symposium. At ang ating May 16, pupunta tayo sa Kainta dahil darating ang ating Pastor Tommy Miller from California. Kasama ang kanyang asawa, si Pastora Sarah Miller. Papakita ko. Sige. Hindi mo namin siya nag-meet. Si Pastora Sarah Miller. Pero si Pastor Miller, talaga namin. Kaya excited kami pumunta. May 16, ilagay na sa inyo mga kalendaryo. May 16, pupunta tayo na Kainta. At
Ano pa, mga announcement? Announcement, may birthday tayo. Okay? Si Hania! Let's sing happy birthday to Hania. Ayun ka nga, Hania, para makita nila kung sino ka. Tayo, dali. Say hi. Dali na. Hindi ka gano'n, oh. Kasi Hania. Let's sing happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, Hania. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Hania. Ayan, happy birthday. Siya ay 12 years old. So, pa-teenager na ito. Okay, pa-teenager na. At, mamaya pipray ka ng ating pastor. No? Sa mga panalangin mo, baka may mga nais kang panalangin. No? Na mais mo makamit, makatapos sa pag-aaral. No? Papipray ka mamaya ng ating pastor. Ano ba, more announcement? Wala na? Welcome, brother Paul. Hallelujah. And, ito pa. Mamaya, papakita natin si Pastora Sarah Miller. Naninanayan ko po ang ating prize and offering. Wala nito ako din si Brother CJ para sa ating tithes and offering. Yes. Nagulat. Siya na pala. Kaya kunin ko na po, bigyan niyo sila Kuya Asher, Kuya Zion. Pakuha na po ng mga sobre. Kuya Ash, bigyan ng mga sobre. At ballpen, kung may ballpen, lagyan po ng pangalan. Bibigyan ko na po ang ating microphone sa atin. Yun o, good morning! Dadako tayo sa ating pangalawang pinakamalaga ang ating tithes and offering, ang pagbibigay. Okay, bago tayo magsimula, ipapaliwanag natin kung ano yung pagbibigay. Sabi dito, ang pagbibigay ay ang kilos ng paglilipat ng pagmamayari ng isang bagay, tulong o serbisyo sa ibang tao ng kusa at kadalasan ay walang iniintay na kapalit. Yun, yung palang pagbibigay, gusto kita bigyan para trip kita bigyan Yung parang ganun dapat, hindi yung pag binigyan kita, pero bigyan mo rin ako. Di ba? Hindi, wala yun. Kumbaga, hindi, halatang wala sa puso yun Parang ano yan, parang may dumaan na namamalimos. Gusto mo bigyan, yun yung pagbibigay. Hindi yung parang tinabi ka lang, bigyan mo naman, nakakaawa. Sabi na pilitan ka. Diba? Kaya kailangan, pag magbibigay tayo, yun nga, mula sa puso. Okay, sabi dito naman, ang pagbibigay naman sa Biblia ay hindi lamang simpleng pagbabahagi ng pera. Ito ay isang gawaing sumasalamin sa pag-ibig, pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Yun. Pag nagbibigay ka pala, instant sumusunod ka sa Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Nagbibigay siya. Kaya nga binigay niya ang bugtong na anak niya para sa atin, di ba? Okay, ito na nga pagsasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Yun nga sa John 3:16. Kung may Bible kayo, ito nakasasaad sa John 3:16, sapagkat gayon nga lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Yun! Grabe yung gift. Diba? Binigay sa atin para aware tayo na, ganito dapat ang gawin, yung bumaba siya. Hindi yung parang hindi mo alam kung anong gagawin mo Kasi umaasa ka sa sarili mong kakayanan, di ba? Dapat kaya pag may namumblema tayo in Jesus name, Jesus name, matatapos din itong problema na to, kung ano man yan, bill, matatapos. Sa pangalan mo, Jesus, di ba? Powerful, di ba? So, sa pangalawang point natin, pagtitiwala sa Diyos. 2 Corinto 9, verse 9, 8 to 10. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa iyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa tulad ng nasusulat. Yun. Diba? Malinaw na malinaw.
Siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha. Yung nga sabi ko kanina, sa mga dukha, sa mga may hirap. Diba? Siyempre, hindi niya naman bibigay yung may pera agad. Siyempre, yung mga dukha, yung kawawa, yung namamalimos, nakakailangan ng tulong. Siyempre, nandun siya, bibigyan niya yun. Ang pagbibigay ay nagpapakita ng tiwala na ibabalik o ipagkakaloob ng Diyos ang biyayang kailangan, na nagpapatunay na ang pananampalataya ay kasamang gawa. 3. Pagsunod sa Panginoon. Okay, ito na. Malakay 3:10. Ito na yung ito na yung diba tithes and offering, ito na yung tithes. Ibig sabihin yung 10%. Ito yung sinasabi dito sa Malakay 3:10, yung kabuang kita mo daw. Kunyari, meron kang 1,000. Diba? Kukunin sa Panginoon yung 10%. Diba? Diba? Ang laki nun, grabe. Hindi na nga sinabing 50%. 10% na lang ang ibibigay nyo dahil yun sa Panginoon, ibabalik mo sa kanila. Sa kanya yung parang bangko yun. Hiniram mo. Tapos ibabalik mo sa kanya. Tapos pwede mo hiramin ulit. Pero sa Panginoon, hindi ganun. Diba? Isabihin, protection yun eh. Ibig sabihin, pag nalaman ng Diyos na nagbibigay ka, di ba? Magpapalain ka kasi nagbibigay ito. Hindi pumapala ito, nagbibigay ito sa tao, sa mga dukha, sa pagpapalain ito. Okay, dito naman sa ang pagbibigay tulad ng ikaputay siya ang paraan ng pagpapasalamat at magpapakita ang Diyos ang higit sa lahat. Yun. Pag hindi ka pala nagbibigay, hindi higit sa lahat ng Diyos. Parang siguro second adari lang pala to. Di ba? Di ba dapat siya ang first? Di ba? Kaya nga seek the kingdom eh. Siya yung inuuna mo, di ba? Kaya pag ginawa mo pala ito, inuuna mo ang Diyos, matik. Pag ginagawa mo itong mga bagay na to, ang pagbibigay, di ba? So conclusion ko na, ang pagbibigay ay dapat na may kalakip na pag-ibig, pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ito ay mga bagay na hindi pinilit sa atin bagkus. Ito ay kusang loob nating ginagawa alang-alang sa Panginoon. Okay? Ready na ang ating ibibigay sa Panginoon. Itaas ang ating sobre. Okay, pag-pray natin na maging masagana tayo. At kung anumang problema ay masolusyonan sa bahay, proteksyon, walang away. At kung may pangailangan, ibigay ng Diyos ang inihiling. Okay, pagpapray natin, nasa ating sobre. Lord, sa mga nagbigay, maraming salamat po. At alam mong nababasa ng kanilang puso, sila ay matulungin. At di sila nagpapabaya. At alam nila ang gagawin nila. At alam nila kung bakit sila nagbibigay sa Panginoon. Diba? Kaya maraming salamat, Diyos, sa mga tamang bibigay. Sa mga hindi naman ng tao nakapunta dito, tulungan mo silang magbigay, Lord, kasama sila para maintindihan nila ang bakit nagbibigay dahil ikaw ang inuuna nila kaya nagbibigay. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay? Nandito ang box. Okay, nagagawa na po tayo. Kakanta. Okay. May special number pala. Ito, ang ating youth. Ano bang grupo to? The Flame Keepers. Dahil nasa swimming yung drummer. Saka yung guitarist natin. Bali ako muna ang sasaw. Bali si Sayon, sa si Asha, ako muna ang si Aaron. Sige. Okay. Ayan. Dapat si Aaron muna. Ito yung mga bunga, ito yung bunga ng ating music symposium. May guitarist na, may keyboardist na, may drummer na. Anak ko drummer na eh. Ah, Ako, aalis siya kasi nagtagal. Game. yan ang title ng kanta nito ay Wala Kang Katulad. Mabagal lang yan. Go na.
Oh, game. Go! Ha? Diba, si keyboardist natin, umaangal. Anong gagawin? Lumakas lang. Ha? Hapon lang yung hapon. Yung order. Organ yan ha? Rock. Ito yung church. 010. Church. Ito na ito yung pag gusto mo. Nandito kanina. Game. Oh. Yun lang, mabagal lang yan. 1, 2, mabagal. Go! Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, naging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala katulad. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Sa mga nais po mag-special number sa inyong dito, kahit sa bahay sila, mag-practice kayo sa bahay, tapos special number natin yan na Sunday. So, welcome na welcome po kayo. Ipakita sa Panginoon ang inyong mga talento. Hallelujah! Kaya naman nilalayaan ko po tayo ay makinig na sa ating banal na salita na pangungunahan po ng ating Pastor John Francis Carpio. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah! Amen! Okay, ano to? Yan. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito ang gagamitin ko para hindi na magbabattery.
Yan, good morning po sa lahat. Good morning. Yan, good morning everyone. At sa mga nanonood sa ating video, good morning. At tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating pong title ay Family, Father, Discipline, and Faith. Yan po ang ating mga i-discuss. Amen? May masyadong ma-echo, hindi naman tayo kakanta. Yeah. Okay, good morning everyone. Happy birthday sa ating celebrant. Sino ba mga may birthday ng April? Ay, marami ah. Ito isa, anak ko, 29. Si Sabel? Pinsan ko pa tsaka yung papa ko po. Pinsan niya tsaka papa niya. Okay, happy birthday sa pinsan mo at sa papa mo. Tapos, birthday. Yan. So, April na. Kumusta naman ang bawat isa? 2026, dumaan ang January, February, March, April. Ano na? April ano na ba? 19! Lagpas na ng kalahati ah! Talaga namang tunay na ang ating Panginoon ay patuloy tayong binibigyan ng kalakasan. At ganun-ganun lang, no? April na pala. At matatapos na yung April. Patuloy lang tayo sa ating buhay. Kasama ng Panginoon. Marami mang kaguluhan na nagaganap. Yung gera natigil na kahit paano. At hopefully magtuloy-tuloy na yung pagtigil. Umakat na ba yung gasolina, Brother Aldo? Baba na rin ang konti. Bumaba na. Aabot kaya ng gano'ng kababa yan? Sa ngayon, ano lang, pinaka-baba pa lang, 77. 77. Noon, ano bang bago maggera, magkano lang ba ang gasolina? 55. Konting kembot na lang. Konting kembot na lang. Pero grabe daw ang transition yan. Matagal daw, 1 month yan bago talaga maramdaman yung pagbaba talaga ng totoo niyan. Hindi pa yan, wala pa yan. Okay, ang ating babasahin ngayon ay sa Joshua chapter 24 verse 15. Ako na magbabasa dito. Pero ako muna po ay mananalangin. Let's bow our head and close our eyes. Let's pray. Salamat aming Diyos Ama na sa langit, makapangyarihan sa lahat. Tunay na ikaw ay dakila at karapat-dapat na sambahin. Pasalamatan aming Diyos Ama. Sapagkat ikaw ang lumikha at lumalang sa amin, nagbigay sa amin ng buhay. Ang aming buhay ay hiram lamang sa iyo. Lahat ng bagay na aming tinatangkilik, lahat ng bagay na aming iniibig sa mundong ito, ay kayang-kayang mong kunin sa isang iglap. Kami ay pinanganak ng hubad, walang kasuotan, walang ari-arian o anuman. Kami ay babalik sa iyo, Panginoon, ng hubad din. At wala kami madadala sa mundong ito, kundi ang aming kaluluwa at espiritu ay babalik sa iyo. Lord, patuloy mo kami palaguin sa aming buhay Kristiyano, sa aming buhay na sumusunod sa iyo. Patuloy mo kami palaguin, Panginoon, sa aming Christian life and our spiritual life sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong banal na salita. We praise you, Lord. We glorify you sa lugar na ito. Ikaw ang mataas, ikaw ang makita. Ang nangangaral ay itago mo sa iyong likuran. Hindi sikat ang mangangaral, hindi yung taong nasa harapan, hindi yung tao na nagsasalita, kundi ikaw ang maitaas, Panginoon, sapagkat lahat ng ito ay sa iyo. Purihin ka, aming Diyos Ama sa langit. Sa araw na ito, araw ng linggo, unang araw, ikaw ay aming sasambahin, pasasalamatan. At i-cover mo ang lugar na ito ng iyong banal na dugo. Cover this place, Lord God. Walang aberya, walang anumang
mga negative spirit. We rebuke, walang magagawa ang Diablo Satanas, siya ay talunan na 2,000 years ago sa krus. Ay wala nang nagawa ang Diablo Satanas at tagumpay ang aming Panginoon sa misyon. Ang bawat isang manampalataya ay may buhay na walang hanggan. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and amen. Thank you, Lord. Hana, upo. So sabi dito sa Joshua chapter 24 verse 15, But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Sa Tagalog, ang sabi dito, ngunit ako at ang aking sambahayan o aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Itong panahon pong itong nasulat ito ni Joshua, ito yung panahon na napakadaming tao sa lugar nila, Jerusalem, at iba-iba na po ang mga paniniwala ng mga time na yon. Kaya ang sinigaw at sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord, sabi niya. Sa Tagalog, sabi niya dito, ngunit ako at ang aking pamilya, sabi niya, ay maglilingkod sa Panginoon. Bakit na kaya dineclare yun? Sa dami ng pwede sabihin, bakit yun? Kasi, nung panahon na yon ay iba-iba na ang sinasambang Diyos ng mga tao. Merong Diyos na si Baal, merong Diyos ng pera, meron pang statue ng isang baka na ginto. So iba-iba na ang sinasamba at ang pamilya ay napupunta na kung saan-saang pagsamba. Isipin mo, baka, gintong baka, luluhuran mo, kasambahin mo, tapos sasabihin mo sa mga anak mo, lahat mga anak ko, load tayo dito. Kaya si Joshua noong mga panahon na yan, na sinulat yan, sabi niya, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Kasi magulo na eh. Parang tinatanong na niya yung mga tao, saan kayo sasamba? Sa Panginoon? O dyan? O doon? Kaya napaka-importante na hindi lang ikaw, kundi pati ang buong pamilya mo sumasamba sa Panginoon. Sapagkat sabi dito, ang unang church, ang unang simbahan ay walang iba kundi pamilya. Hindi ito. Hindi yung may kortina na yan, may ganito, may mic, may pastor. Ang unang church ay yung pamilya. Kaya nga dito, sinasabi na yung pamilya dapat ay okay. Hindi po pwedeng, katulad ko, nangangaral ako dito na ayusin ang pamilya, turuan ang mga anak, tapos ako mismo hindi ko ginagawa yon. Hindi pwede. We need to practice what we preach. Magtuturo ka tungkol sa anak, pero ikaw wala kang anak. Parang ganito yan eh. Nagtuturo ka magmaneho yung isang tao, pero ikaw mismo sarili mo hindi ka marunong mag-drive. Pwede ba magturo na mag-drive yung tao hindi nagda-drive? Ano mangyayari doon? Baka magayos yung preno, yun yung maging gasolina. Tapos yung cambio, yun ang naging panligo ng kotse. Uy, kaliwa. Nagulo na. Kaya, kung gusto mo na maging isang huwaran, sarili mo muna. Ibig sabihin, pamilya mo muna ang dapat mong alagaan at turuan. Sapagkat sabi dito, sa Joshua, this is not a verse, this is a challenge, a declaration and decision. Yung ginawa ni Joshua dyan, nagdeklara siya. Sabi niya, ako at ang pamilya ko sa Panginoon ako sasamba.
Families are the first church. Di ba? Sabi ko nga. God designed the home as a place of discipleship. Father and mother and children are called to walk together in faith. Pag kumakain ba tayo sa pamilya, nakalamesa tayo, sama-sama, sabay-sabay. Dapat ugaliin natin yan. Tapos doon natin na-discuss yung mga bagay na pag-uusapan. Kumusta yung pag-aaral mo? Kumusta yung ginawa mo? Nag-ano ka? Nag-practice ka kahapon na? Kumusta sa trabaho, man? Doon sa, nagkakaroon ng conversation. Kailan ang huli na ang pamilya nyo nagkaroon ng meeting? Ako, kailan lang, miniting ko yung mga anak ko tsaka yung aking asawa. Sabi ko sa kanila, Sayon, Asher, Hana, saan kayo nakatira? Taas kamay. Dito. So, anong dapat nyo gawin kung dito kayo nakatira? So, bahay nyo to, di ba? Aalagaan nyo. Yes po pa. Paano kung may kalat dyan? Nakita mo na, nakalakalat yung ano gagawin? Titignan lang ba yan? Dadamputin ko, lalagay sa basura. Tama. Sapagkat ang pamilya natin, tayo yun. Walang tubig sa rep. Sino maglalagay? Ako. Sino umiinom? Kami po. Pag naglagay ka, sinong iinom? Ikaw din naman eh. Yung pinggan, pag hinugasan mo, sino gagamit niyan pag kumain ka? Kami po. So pag hindi tama yung paghugas, may mga tira-tirang kanin, tapos gagamitin mo. Sinong gumamit? Ikaw. Tapos gamit mo, marumi. Kaya lahat po yan, anak ko, naghuhugas ng pinggan yan. Hindi nga lang naglalaba. Ayaw ni Maricel paglabahin eh. Mawawala na siya ng kanyang ginagawa. Sabi ko, turuan ko rin maglaba yan. Si Hanasel, naghuhugas ng pinggan yan. Nagwawalis ng bahay, aayusin yung sopa, tutupiin lahat ng mga unan at kumot, lalagay sa tamang lalagyan, yung mga damit na kalat-kalat. Pag uwi ko ng bahay, sasalubungin ako niyan, Pa! Malinis na. Pagpasok ko ng bahay, hindi lang malinis, mabango pa. Ayun, ubos ang air freshener. Yung yung aming pangpabango ng bahay, parang isang araw lang yata ginamit. Sabi ko, lahat pala, yung sprayan. Supa, kaya pag upo ko sa supa, bango. May natira pa ba, Hana? Isang araw lang ginamit yung pabango. So, pero ganun pa man, naglilinis ng bahay. Kahit yung kwarto ng kuya, binilinis. Si Sayon, naglinis na ng kwarto. Pag hindi natin kasi initiate sa kanila, kahit pa paano maliit na bagay, pag ginawa nila, sabihan mo kagad, magaling. The best. Okay. Maganda. Maayos. Kasi kailangan, maliit na bagay lang, okay, maganda. Para okay pala, maganda. Napapansin pala ako ni Papa pag gumagawa ako ng ganun. Kaya magulat ka na lang, uy, malinis na. Pati yung bag ni Papa, wala nang pera. Ayan. Ano ba yan? Nalinis. Pero hindi naman siya na yun. Ang mabango. Orale. So, napakabuti ng Panginoon dahil ang pamilya ay nakamodel na tayo ay merong mga function. Unahin ko na nga yung mga bata. Unahin ko yung tatay. Unahin ko yung nanay. Unahin ko yung bata. Mga bata, taas kamay. Mga bata, kaway. Ayan, mga bata, makinig kayo ha. Sabi dito sa Bible, ang mga bata, mga anak, makinig, mga anak, sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 1, yung mga nanonood sa video, paanood nyo sa mga anak nito ha. Sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Sinusunod nyo ba? Very good. Sapagkat ito ay matuwid. Sa English, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sundin ang mga magulang. Amen? Very good.
Dapat ganyan ang mga anak. Sa pamilya, paano magiging masunuri ng anak? Punta tayo ngayon sa tatay. Ito, makinig kayo, mga tatay. Taas kamay, mga tatay. Oh, mga tatay, yan. Sabi dito, Ephesians chapter 6 verse 4. Mga ama, huwag ninyong ibuyo ang inyong mga anak sa galit, kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga ama, makinig. Sabi dito, sa Proverbs chapter 13 verse 24, nakasulat sa Bible to ha. Sabi dito, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Pag di ka marunong mamalo ng anak mo, napupuot ka sa anak mo. Bible yan ha. Proverbs chapter 13 verse 24. Alam mo, maganda yung ginagawa mo na, ay hindi ko papaluin. Ako, nakasasaktan ko eh. Pero yung pala, sabi sa Bible, pag hindi ka na mamalo, napupuot ka sa anak mo. Bakit? Lalaki yung anak mo, hindi nakatikim ng ng disiplina. Napupuno ang kulungan sa city jail, Caloocan, Mandaluyong, kahit sa kulungan pa yan. Tanungin nyo yung mga nakakulong doon kung bakit nakulong. Hindi na disiplina ng tatay. Hindi, sabi tatay ko nga, mas magaling nga yung tatay ko sa akin eh. So, ginagaya ng anak yung tatay. Pinapupuno yung mga kulungan. 90% ng nasa loob ng kulungan, tatanungin mo, mahal mo ba ang tatay mo? Ay, galit ako sa tatay ko! Diba? Parang ganon. Kung hindi galit sa tatay, galit sa nanay, o galit sa mundo, hindi na disiplina, hindi na turuan, hindi na Ang nangyayari, hindi dinidisiplina yung anak. Sinong didisiplina? Ibang tao. Kaya mapapansin mo, pag mayroong makulit dyan sa labas, sino papalo? Hindi mo pinalo eh. Di ba papalo dyan? Hindi mo pakita, hindi mo alam. Kaya nangyari, magulat ka, uuwi yung anak mo. Papa, bakit? Pinalo ako sa puwet. Ang ginawa mo? Eh, kulit ko kasi. O kaya ka pala pinalo. Eh, di ba dito sa bahay, di mo naman ako pinapalo pag makulit ako? Kaya makulit ako kahit saan ako mapunta. Hindi mo naman ako binabawalan eh. Kaya ang nasa utak ko ngayon, kahit saan pwede ko gawin yung mga bagay na yon. Bakit ako pinalo doon pa? Sensya ka na anak. Kasi napupuot ako sa iyo eh. Sabi sa Bible, ang hindi gumagamit, Proverbs chapter 13 verse 24, basahin niyo. Ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit, ang umiibig at masigasig na nagpaparusa bilang disiplina o training, not punishment ha. Ang pagpalo ay hindi punishment, kaya mo pinalo dahil nakagawa ng mali. Kaya mo pinapalo para matandaan niya yung tama. Mali kasi yung mentality ng ibang tatay na pumapalo eh. Kaya ako pinapalo kasi gumawa ng mali. Hindi, kaya mo pinapalo para gumawa ng tama. Okay? Kasi minsan iba yung mindset eh. Ay, ako pag pinalo ako baka okay na lang nagawin niyo yung masama. Huwag na lang natin paluin. Ako naman yung magiging masama eh. Parang umiiwas ka sa ikaw maging masama, pero yung pala, yung anak mo napapasama, okay lang yan. Kaya sabi dito, disiplina. Mga tatay, sabi dito, husband, do not be a dictator in your home. Sabi dito, huwag daw tayo maging diktador sa bahay natin. Gusto ko dito nakalagay ha.
gumagalaw niyan. Naging diktador yung tatay ah. Gusto ko kulay na to green ah. Huwag niyong papalitan ng pula yan. Palo kayo sa akin. Dictator na eh. Lumiliit na yung mundo ng mga bata eh. Ay, doon ako pupunta pa. Doon ka sa banyo. Huwag kayong maging diktador. Lalong-lalo na sa mga asawa. Huwag kayong maging diktador sa inyong pamilya. Lalong-lalo na sa inyong mga asawa. Leadership is not about control. Sabi dito, sa pamilya, kaya tinuturuan yung mga tatay ha, leadership is not about control. Hindi yung dahil nakokontrol mo yung asawa mo, magaling ka na, hindi ganun yun. Hindi robot yan. Dapat yan, may skusa. May sariling buhay yan, tao. Leadership is not about control. It's about, love. Sabi dito, it's about love. Mahalin mo lang. Mahalin mo lang yung asawa mo. Huwag mong masyadong kontrolin na parang robot. Dito ka lang ha. Huwag kang gagalaw. Upo ka lang dyan. Pag sinabi kong gumalaw ka, pwede ka nang gumalaw. Robot eh. Ang saklap na na. Sabi dito, Christ leads His church not by force. Hindi, si Jesus Christ ka, hindi ka pinersa eh. Meron ba dito pinersa? Magsimba ka. Meron bang ganon? Pag di ka nagsimba, papaluin kita. Meron bang gumana sa inyo kaya kayo nandito? Hindi, di ba? Dinaan kayo ng Panginoong Hesus sa pag-ibig, pag-uunawa. Yan ang leadership na ginawa ni Jesus Christ. Sinacrifice niya yung kanyang sarili para maging halimbawa. Kaya mga tatay, pupunta ako sa mga babae, huwag kayo mag-alala, naghihintay kayo eh. So mga tatay, pamunuan ninyo ang inyong mga asawa at anak ng may kababaang loob, kahinahunan at mahinahon, at sakripisyong pag-ibig. Nakalagay yan sa Ephesians chapter 5 verse 25. Husband, love your wife just as Christ loved the church. Dapat ang pag-ibig ng tatay sa pamilya niya ay katulad ng pag-ibig ni Jesus Christ sa simbahan. And gave Himself to her. Bigay mo yung sarili mo sa iyong asawang babae. Kahit ayaw niya, sige, mahal kita eh. Kahit ayaw ko, mahal kita eh. Masusunod ka, walang problema yan. This is the model of the true leadership. Sabi dito. Mga ama, may tanong dito, question. How do you show discipline with love in your home? Paano mo pinapakita ang discipline at pag-ibig sa pamilya mo? Tanong yan, na kayo nang sasagot niyan. So tayo pala yung tatay, tayo. Tayo mga tatay, magpe-pray. Lahat ng kamay sa tatay. Ang mga tatay naman magpe-pray. Ito ang sasabihin ng mga tatay. Diyos Ama, ako po ay magiging leader sa aking pamilya ng may pag-ibig at disiplina sa aking pamilya. Mamahalin ko ang aking asawa ng may pag-ibig at disiplina. Amen and amen. Yan. Okay, babae naman. Sa mga anak, konti lang eh. Kasi tayo ang guide yan eh. Hindi mo masisisi yan, mga yan, bata yan eh. Sa nanay, sabi dito, mga nanay, taas kamay. Yan. Proverbs chapter 31 verse 26. Meron pa akong 20 minutes para sa mga nanay. She opened her mouth. Binubuksan niyo daw ang inyong bibig with wisdom and teaching of kindness.
is in her tongue, sa kanyang dila. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang aral ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Maraming nanay, butangera. Kung ano-ano mga sinasabi, nagmumura o kaya yung anak minumura. Yung anak sinasabihan, bobo, anga-anga, no? Wag ganon. Mga nanay, wag ganon. Kasi, ang mga anak natin, mahal natin yan. Kunyari, si Hana, ang lagi kong binabanggit sa bibig ko, bilang tatay kasi sa nanay, maganda siya, matalino siya, magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mag-TikTok, nagro-Roblox, magaling mag-Roblox. Ganun ako yan, lagi, everyday yan. Basta lagi ko nakikita yan, ang galing-galing niya. Ewan ko lang kay mama niya, kung ganun din si mama niya. Pinapagalitan ka ni mama siyempre. Kasi nadadala yan ang anak mo hanggang paglaki niya. Sabi ni mama, ako do'y magaling eh. Kaya gagalingan ko dito hanggang paglaki niyan. Ako, nung ako'y lumaki, ang tawag sa akin ng aking nanay ay Pogi. Poging baboy. Yan, Poging baboy tawag sa akin ng aking mama. Kaya ako, Pogi ako, pero ang dumi ng katawan ko, ang makulit ako eh. Poging baboy. Ngayon, literal na baboy. Literal na naging baboy na. Okay? Meron naman sa barumbado yung tawag na sa anak niya. Naging barumbado hanggang paglaki. Diba? Siga yung anak ko na yan. Naging siga tuloy yung anak. So sabi dito, ang mga nanay dapat ay may wisdom sa inyong mga bibig. Lagi niyong papayuhan yung mga anak niyo ng mga tamang asal, kagandahang loob, at ang inyong mga dila ay ginagamit niyo sa mga mabubuting salita. Mother, you are the pillars of faith. Love in your home, you reflect God's compassion and nurture. Your balanced discipline with tenderness. The role and vital is shaping children's heart. A mother's guiding children in prayer. Turuan niyong manalangin ang mga anak niyo, mga nanay. Di ba? Mag-pray muna tayo bago kumain. Matutulog na yung mga bata. Mag-pray muna kayo bago matulog, ha? Natutulog yung bata. Pray muna, pray muna. Grabe bata, ganun maghilik. Sino nagpipray dito mga bata? Magpipray naman pala lahat eh. In prayer, mga nanay, turuan niyo mag-pray. Ang mga bata, mga anak. Filipino mother teaching values through everyday course in the conversation, show wisdom in action. Sa Pilipinas naman, ganun talaga mga nanay, no? Traditional natin yan eh. Medyo magulo lang kasi ako lumaki ako sa squatter area sa Mandaluyong. Nakikita ng mga anak yung nanay at tatay nagsusuntukan dun sa may syempre yung anak ay pwede pala yun. Pwede palang suntukin si nanay. Pwede palang sigawan si nanay. Kaya yung mga nanay nila, lumaki yung mga anak na lalaki o babae, sinisigawan lang yung nanay. Bakit? Nakita eh. Ngayon, yung anak nakita yung nanay na sinisigawan yung tatay, ay pwede palang sigawan si tatay. Tatay! Wala na. Sariling anak mo, minumura. Kulit, di ba? So, dapat tayo ay maging huwaran sa ating mga anak. Mga ina, tanong sa inyo, how do you teach kindness and wisdom to your children? Yan ang sagutin nyo sa tanong na to. Okay? So, sa mga bata, makinig, mga bata. Mga bata, may dagdag ako sa inyo. Di ba sabi kanina, igalang ang inyong mga magulang. So Proverbs 20:7, sabi dito, ang matuwid na bata ay lumalaking may takot sa Diyos. Paano magkakatakot sa Diyos kung hindi sila involved sa simbahan? Yun lang gagawin nyo, dalhin nyo lang sa church para magkaroon ng takot sa church, sa takot sa Diyos, yung takot na kabanalan, no?
Karamihan ng mga batang walang takot sa Diyos, yan yung mga siga. Dapat lagi silang involved sa mga youth ministry. Dapat lagi silang involved sa mga children ministry. Kasi hindi mo na de-develop yung kanilang yung foundation o yung fundamentals ng bata. Dala-dala niya yan pag natututo siyang lumalaki siyang kilala niya ang Panginoong Hesus. Gumaganda ang kanilang paglaki. Bakit reflect mo pa? Di ba? Nag-guide sila. Merong latest ngayon. Wala ka namang Dahil sa internet, nagpakamatay yung bata. Pinayuhan ng robot. Oh, sinabi ng robot, ito gawin mo, sinunod ng bata. Pero dito sa church natin, tinuturuan mga bata. Makinig, tingin sa akin. Shh, tingin dito. ano ba yan? Oh, tingin dito. Oh. Maging matalino kayo. Huwag kayong gagawa ng bad. Say amen. Pag merong sinabi sa internet na bad, hindi niyo susundin yun. Bad yun. Pag meron kayo nakitang video sa internet na bad, ano gagawin? Skip, delete. Matatalino kayo, marunong kayo mag-delete, di ba? Skip nyo na. Skip. O kaya delete nyo, not interested. Huwag nyo nang panonoorin, okay? Kasi hindi na natin kontrolado yung internet. Kontrolado na natin yung mga bata na lang. Kasi internet, di mo na makakontrol. Pag nag-i-scroll ka, biglang may lalabas na ganun. Eh ngayon, turuan natin yung mga bata. Pag bad yung video, ano gagawin? Skip. Delete. O, yan ha. O kaya sabihin nyo kay daddy, sabihin nyo kay tatay, kay mama, kay nanay, Mami ang pangit ng mukha bakit pag pangit? Bad na agad? Hindi po, Mami, pangit po na tinuturo ng video. Sabi ng video, maging bad kami. Delete mo yan. Pakita nyo kay mami, ha? Pag pangit, pag bad, papakita kay mami at kay daddy. Yes? Yan. Okay, so yan ha. Ang ating mga kabataan sa church, matalino. Okay? Dapat, hindi, tinuturuan naman ng mga children natin ang ating teacher charm sa loob Di ba? Okay, sige, tayo na po tayo lahat. Tapos na po ako. Mananalangin tayo. So, ito po mga reminders natin. Sa mga tatay, Father must discipline with love and authority. Mother must nurture with wisdom and compassion. Children must obey and honor their parents. Husband must lead with sacrificial love, not dictatorship. Family built on God's word will stand strong against life's storm. Kaya kung ang inyong pamilya ay magkakasamang sumasamba sa Panginoon, matibay ang pamilya nyo. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household, ang buong pamilya nyo. Kayo mismo naniniwala sa Panginoon, sumasamba, sumasampalataya. Huwag kayong mag-alala. Sagot kayo ng Panginoon. Minsan parang imposible, pero magtiwala lang kayo sa Panginoon. Manalangin kayo, Lord, tulungan yung anak ko. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa kanya. Minsan parang parang wala, di ba? Pero pag nanalangin ka, manampalataya ka sa Panginoon, babaguhin niya yan. Gagawa siya ng paraan. Kakausapin niya sa panaginip.